Salamat sa pagbisita idol at nandito ka sa our movie recap. Tunghayan natin ang umaatikabong viral video na ang pamagat ay Selena's Gold. At huwag kalimutang mag-like and subscribe at para ma-notify ka sa mga susunod nating i-upload. Salamat and enjoy and sit back. Nagsimula ang kwento noong hinihila siya ng kanyang ama upang dalhin at ibenta dahil sa nababaong utang ng kanyang ama. Ang dalagang ito ay si Selena, 17 taong gulang. Naibenta siya sa nagngangalang Tiago. Dahil bata pa ito at makinis ay agad naman itong nagustuhan ni Tiago at binayaran naman ng malaking salapi ang tatay ni Selena. Nagmamakaawa si Selena na wag siyang ibenta ngunit di ito pinansin ng kanyang ama at iniwan na lang siya ito na para bang walang pakialam. Pag-alis ng tatay ay agad inutusan naman ni Tiago si Selena na maghubad sa harapan niya. At sinahing linisin din ang katawan niya. Pinagmamasdan ni Tiago ang babae habang hawak-hawak niya ang kanyang chekwat. At may bulag na binata na nasa baba at natutuluan ng tubig na pinaliliguan ni Selena. Matapos maligo ay nagmamakaawa siya kay Tiago na wag gamitin at nagalit si Tiago at sinaktan siya at tuluyan ang nakamit ni Tiago ang kanyang kepe. At pagkatapos noon ay nagkaroon ng pagkakataon si Selena na tumakas at umuwi siya sa bahay nila. Nakiusap at nagmakaawa siya sa tatay na bawiin siya kay Tiago. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat basta wag lang siya mabalik sa taong yon. Hindi siya pinasin ng kanyang ama at sinabi rito na pagmamay-ari na siya ni Tiago at pinalabas ito para bumalik. Kaya ang kawawang Selena ay bumalik ng luhaan sa bahay ni Tiago. At anggap na sa kanyang sarili na pagmamay-ari na siya ni Tiago, ay ni Tiago. Kinabukasan ay naghanda ng almusal ang dalaga at sinabi sa bulag na dito ka na kumain sa lamesa para makasama kaming kumain. Inawat siya ni Tiago at sinabing pabayaan na lang ang bulag na bata, ngunit naaawa ang si Selena sa bulag na bata kaya binigyan niya na lang ito ng makakain. Bago sila kumain ay inutusan siya ni Tiago na lumapit at pagkatapos ay biglang hinawakan ang perlas niya. Wala naman siyang magawa kundi hayaan na lang si Tiago sa ginagawa niya. At sabay sinabi ni Tiago na napakasarap at amoy bulaklak at tahong ang hinanda niya. At pag-upo ni Selena ay kinalabit ni Tiago ang binti ni Selena gamit ang kanyang kahoy. Kahit labag kay Selena ang ginagawa ni Tiago, ni Tiago ay pinayagan niya na lang ito kahit labag sa loob niya ang ginagawa nito at dahil di na pagmamay-ari na siya nito. Matapos kumain ay nagpunta sila sa bakuran upang maglinis. At nagsalaysay ang batang bulag tungkol sa kanyang nakaraan. Lubog kasi sa utang ang kanyang family kaya siya ang pinambayad kay Tiago. At magmula noon ay si Tiago ang tinuring niyang ama kahit palagi siyang minamaltrato nito. Bigla siyang naawa sa bulag at pati na rin sa kanyang sarili dahil parehas silang pinambayad ng kanilang magulang upang mabayaran ang kanilang mga utong. Mga utang. Maya-maya ay may dumating na babae at hinahanap si Tiago dahil may binibenta itong mga alahas. Binili ito ni Tiago sa maliit na halaga. Nakiusap naman ang babae na dagdagan ang presyo dahil pamana raw ito ng kanyang lola. Ngunit nung babalik na ni Tiago ang alahas ay agad naman na tinanggap ng ale ang murang bayad dahil lugmok na rin sila kasi. Narinig ito ni Selena at napagtanto niya na mapang lamang talaga si Tiago sa kapwa. Nadiskubre rin ni Selena na maraming pera at alahas si Tiago at naisip niya na mas nakakaangat ka pag marami kang pera at alahas at mayaman ka rito sa mundo. Kaya nagplano si Selena na kuhanin ang loob ni Tiago upang mapamahal ito sa kanya. Noon ay pinararamdam na ni Selena na iniirog niya ito at palagi na niyang pinasasaya si Tiago. Si Selena na rin ang pumapalag kapag naghahamon ng digmaan si Tiago, nang lumaon ay napamahal na si Tiago sa dalaga. At dahil doon ay nagkaroon na ng tiwala sa kanya si Tiago. Kinagabihan ay niregaluhan siya ni Tiago ng gintong kwintas. Nagpanggap naman na nasiyahan si Selena, pagsilip ng araw ay sinama siya ni Tiago at pinag-shopping siya ng mga damit. At pagkatapos ay napadaan sila sa isang kaibigan at pinatagay ito ng konting alak. At andoon din ang tatay ni Selena ngunit di siya pinansin ng dalaga. Nakita naman ng ama na mukhang masaya si Selena sa feeling ni Tiago at si Tiago rin ay mukhang nagbago dahil di naman siya nakakasalimuha noon. Habang natutulog si Tiago ay pasimpleng bumangon si Selena at binuksan ang box ni Tiago na naglalaman ng mga pera at ginto. Nakita niya ron ang kwintas ng kanyang ina kaya kinuha niya ito at itinago.
Pagkatapos ay nakipagkwentuhan siya sa binata at naawa siya sa sitwasyon ng bulag, at tinanong niya kung may karanasan na siya sa babae. Sumagot ang binata na wala pa. Agad na sinabi ni Selena na hayaan mong ako ang mag-honest sa'yo at pinahawakan ni Selena ang kanyang masiselang katawan. Tuluyan ang pinagbigyan siya ni Selena, at sa wakas at naranasan niya na rin yung sarap ng utsinta. Kinaumagahan at nagpunta ng sapa si Selena upang maglaba. May nakita siya na dalaga at ito'y umiiyak habang naliligo sa sapa. Tinanong niya kung anong nangyari, ang sabi ng bata ay pinapak din daw siya ni Tiago dahil ibinente daw siya ng kanyang mga magulang. Niyakap siya ni Selena at maya-maya at dumating naman ang nanay ng dalagita. Pag-uwi ni Selena ay nakita niyang kinakawawa ang bata. Hinahanap niya sa binatilyo ang nawawalang alahas. At agad kumuha ng itak si Selena at ibinigay ito kay Tiago, at sabi ni Selena ay tapusin mo na lang siya para di na siya mahirapan. Sumunod na eksena, pinaghanda si Tiago at binigyan ng gatas at tinap ito sa kanya, at sinabing seluhin ang gatas gamit ang bibig nito. Si Selena lang ang nakagawa ng ganito sa kanya kaya nagustuhan ni Tiago. Habang natutulog si Tiago ay bumaba si Selena at tinignan ang batang bulag kung ano nang nagyari sa kanya dahil sa panghahagupit ni Tiago. Hirap na hirap ang bulag dahil sa masakit pa ng katawan. At humingi ng pasensya si Selena sa bulag at sinabing sa paraiso mo na lang ibuhos ang sama ng loob mo. Kaya nangyari na ang digmaan ng dalawa magpanig. Kinaumagahan ay nag-almusal at sinabi ni Tiago na may pupuntahan lang siyang sa baryo. Inaya niya ang dalaga ngunit tumanggi si Selena at sinabing magpapahinga siya. At lumipad na si Tiago at nakipag-inuman sa tatay ni Selena. Makikita naman si Selena na naghahanda ng gamit dahil balak niya nang lumayo. At nang gabi na ay nalasing si Tiago at di na kayang makauwi ng mag-isa. Tinulungan siya ng tatay ni Selena at sinabing ihahatid na niya si Tiago. Hindi pa nga nararating ni Tiago ang kanyang bahay ay bigla naman itong nadapa at ang sabi bigla ng tatay ni Selena. Hanggal ka Tiago. At ninitian lang to ni Tiago na ang akala ay nagbibiro lang ang tatay ni Selena. At sinabing oo hanggal din talaga ako. Tinanong siya ng tatay ni Selena kung anong lasa ng anak niya. At sinabi na oo masarap ang lasa. At sinabi rin ni Tiago pagmamay-ari ko na ang anak mo. At ang sabi naman ng tatay ay hindi ko anak si Selena. Selena ay anak mo. At napagkaalaman na matindi pala ang galit nito kay Tiago dahil sinira nito ang buhay ng pamilya niya. Kinayod at pinatos pala ni Tiago ang asawa niya at ang bunga ay si Selena. Nang marinig ito ni Tiago ay di siya makapaniwala dahil sariling dugo pala niya ang pinaipengkwang niya. At minura naman ni Tiago ang tatay ni Selena habang papalayo. Si Selena naman at ang bulag ay gumawa na naman ng digmaan. Ilang sandali pa ay nahuli sila ni Tiago na nagtsutsok-tsukon. At agad niyang sinigawan ang bulag at sinabing layuan mo ang anak ko. Hindi naman naunawaan ni Selena na siya ang tinutukoy ni Tiago kaya't niyakap ito ni Selena para awatin. Agad naman tinulak ni Tiago si Selena at sasaktan sana ang bulag. At bigla naman kinuha ni Selena ang itak at agad ibinaon kay Tiago at sinunog nito ang bahay na kasama si Tiago. Si Selena at ang bulag ay lumayo at kinuha ang mga kayaman ni Tiago. At huminto sila saglit at sinabi ni Selena na hati sila sa kayamanan. Ang sabi naman ng bulag ay di niya magagamit yun at sinabing tulungan mo ako Selena. Ngunit si Selena ay humingi ng sorry at agad iniwan ang bulag. Kaya ang bulag ay naiwan mag-isa. At dito magtatapos ang kwento. At sanay nagustuhan ninyo at huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aming channel at para lagi kang updated sa ipapalabas naming mga video. Maraming salamat.